Base sa reaksyon ni LeBron sa panalo ng Lakers versus Raptors, I love this team. So sinabi din kasi ni D'Angelo sa interview na maswerte yung mga nakalaban nila noong nakaraan dahil nga nagkaroon siya ng injury. Ito rin ay matapos niyang umiscore versus Raptors ng 28 points at 14 points nung fourth. Pero dalawa kasi yung balik-balik sa Lakers na nagkaroon talaga ng malaking impact. Maganda rin kasi ang balik ng isang player na to na hindi ganun kaingay. Ang Lakers ngayon lalong tumaas ang chance sa top 6 dahil natalo pa ang Minnesota kontra naman sa Brooklyn. Sa mga susunod pang games kung mananalo ang Lakers ay pwedeng umangat sila sa at least number 6. Si Dennis Schroeder naglaro sa Lakers noong 2021 season. Ito rin ay after or galing siya sa trade. Meron siya noong 15 points, 3 rebounds at 4 assists per game. So noon pa, bago talaga mag-umpisa ang season, nag-request siya na maging starter talaga sa Lakers. Na hindi naman naging maganda ang impact niya noon, lalo na nung dumating pa ang playoffs. Isa pa doon, inoferan siya ng Lakers ng $80 million pero sa mga report ay gusto nga niya ng mahigit $100 million. Kaso ang nangyari, nagsalita ng off-season si Magic Johnson na hindi isang Lakers itong si Schroeder dahil nga sa performance niya. Ang nangyari pa, pumatak siya sa Boston dahil nga walang ibang teams ang gustong kumuha sa kanya nung off-season na yon. At meron siyang kontrata sa Celtics na $5.9 million at na-trade pa siya papuntang Houston. Nang matapos kasi ang 2022 season, naglaro pa siya sa Eurobasket at maganda rin ang pinakita nun. Ang Lakers medyo hirap nung kumuha ng player dahil nga sa kontrata. Dahil ubos na rin ang kanilang salary cap. Kaya bumalik siya sa Lakers na lalong bumaba ang kontrata ng Schroeder. So, sinabi din ni Schroeder sa isang interview na hindi naman niya tinanggihan yung kontrata sa Lakers dahil hindi naman in-offer. Pero sa mga report ay lumapit nga siya sa LA at mag-iintay siya ng off-season until dumating nga yung playoffs na hindi maganda ang kanyang nilaro. At naging laman talaga siya ng balita na hindi worth $100 million ang pwedeng ibigay sa kanya. Bago din magsimula ang 2023 season ay sinabi din ni Schroeder na kahit libre ay maglalaro siya sa Lakers. At kakaiba kasi yung sitwasyon sa kanila. Ngayon taon din, meron siyang 12 points, 2 rebounds at 31 minutes per game. Hindi katulad nung nakarang stint niya, pero ngayon maganda yung impact at hindi masyadong maingay. Hindi tulad nung dati. Ang tanong lang dyan kung mababawi pa niya yung $80 million dahil nga nasa $2.6 million ang kanyang kontrata at free agent din siya this off-season. Pwede kasi siyang oferan sa pagdating ng free agency ng nasa mid-level exception kung sakali. So sabi nga ng mga fans, ibang Russell pala ang kailangan nitong Lakers. At ito nga ay si D'Angelo na na-trade dati sa Brooklyn Nets. Kapalit no ni Brook Lopez at yung draft rights para kay Kyle Kuzma. Ang dating sinasabing dahilan kaya tinrade itong si D'Angelo noong 2017 off-season ay dahil kay Lonzo. Tatlo din kasi ang nakuha ng Lakers na second overall pick noong mga panahon na yon. Si D'Angelo, Ingram at si Lonzo. Maingay kasi talaga noon ang pangalan ni Lonzo papasok ng NBA at makakaagaw ni D'Angelo Russell sa point guard position na noon ay meron ng 15 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Ang particular reason naman kung bakit tinrade talaga si D'Angelo paalis ng Lakers ayon mismo kay Magic Johnson ay dahil noon sa insidenteng nagkasira ng chemistry si Nick Young at si D'Angelo. Ito nga ay dahil sa recorded messages ni D'Angelo na nag-snitch siya about kay Nick Young. At meron pa nun si Nick Young na GF na si Iggy Azalea kung saan nga naghiwalay silang dalawa. Dahil sa laki ng media market ng Lakers ay naging headline sila sa TMC kaysa basketball. At noon ang Lakers ay mga batang players pa nakukuha nila at hindi nila madala yung media market or impact ng Hollywood. Si D'Angelo naman ibang impact kay Lonzo at ngayon bumalik ulit siya sa Lakers. Ang isang sigurong dahilan doon mas matured ngayon si D'Angelo kahit si Schroeder. Yun nga lang ang tanong dyan kung ano ang kakalabasan nila sa off-season dahil mga balik-balik sila dito sa Lakers.